Magandang umaga mga ka-happy hour, at narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Luzon at Visayas grid, muling isa sa ilalim sa red alert, libu-libong residente, nakaranas ng brownout. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas kahapon dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente na hindi nakasabay sa mataas ng demanda ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Batay sa pinakahuling datos, umabot kasi sa 12,595 megawatts ang peak demand sa Luzon habang 12,479 lamang ang available capacity. Naitala rin na mahigit 4,000 megawatts ang hindi available dahilan para mapilitang magpatay ng kuryente. Dahil dito halos 1 milyong mga customer ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng 2 hanggang 3 oras na power interruptions kahapon. Makaraang isailalim sa red alert ang Luzon Power Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi at muling ibinalik sa yellow alert mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi kahapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Ayon sa Meralco, partikular na naapektuhan ng rotational brownouts ang mga lugar sa Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila at Rizal. Sa latest update ng NGCP, itataas naman ang red alert ngayong araw sa Luzon mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi at ibabalik naman sa yellow alert mula alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Dahil dito makararanas ng rotational brownouts ang ilang lugar mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi sa ilalim ng mga sumusunod na electric company. Samantala sa Visayas, itataas naman ang red alert mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi at nasa yellow alert naman ng 9 to 11 PM. Ang red alert ang pinakamataas na alert level at idinedeklara kapag hindi sapat ang supply ng kuryente para matugunan ang demand ng mga consumer. Sa ilalim nito, ipinatutupad ang malawakan o rotational brownouts para maiwasang mag-collapse ang buong power grid. Ang yellow alert naman ay kung manipis na ang reserbang supply ng kuryente na maaaring mauwi sa kakulangan kapag lumala ang sitwasyon. Kaya naman pinaghahanda ang lahat dahil sa posibilidad na pagkawala ng kuryente na posibleng tumagal hanggang mamayang gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, De La Rosa, gustong magpa-custody sa PNP sa gitna ng ICC warrant. Ito ay hiniling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ilagay siya sa kustodiya ng Philippine National Police, ayon kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasque nitong Huwebes. Sa isang panayam sinabi ni Aplasque na narinig niya ang kahilingan ng senador sa isang meeting kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ayon sa opisyal, naganap ang pagpupulong matapos ang tensyon na bumalot sa Senado noong Miyerkules. Magugunitang iniulat na si De La Rosa ay umalis sa Senado ng madaling araw ng Huwebes, ilang oras matapos makarinig ang mga alingaw-ngaw na putok ng baril sa paligid ng gusali ng Senado kasabay ng pagpapatupad ng lockdown sa lugar. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang direktiba na aarestuhin ang senador. Si De La Rosa ay kabilang sa mga individual na may umiiral na arrest warrant mula sa International Criminal Court kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa anti-illegal drug campaign noong nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Lunes, inilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado, matapos tangkaing ipatupad ng National Bureau of Investigation ang naturang arrest warrant. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.